our silent channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 621, Pisikal na pagsusuri, unang update, mangyaring mag-subscribe. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Peyangxi na tumayo mula sa mesa, mabilis na iniunat ang kanyang kamay upang ituwid ang damit at itim na silk stockings na ginulo ni Jingzi, at huminga ng malalim. Kumalma. Nakatingin sa ibaba, si Jingzi ay nakalupasay pa rin sa lupa. Tumigil ka na sa pagpapanggap, bumangon ka dali. Nasa gitna ka na ng ika-6 na antas, takot ka pa rin ba sa sakit? Galit ako kung patuloy kang magpapanggap. Nang makita ang masakit na ekspresyon ni Jingzi, nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Peyangxi, ngunit hindi ko alam kung totoo ito o hindi, kaya binyantaan ko siya. Pang-apat na kapatid na babae. Na nagpapanggap. Alam mo ba na ito ang buhay ng isang lalaki? Napakarupok. Kung galit ka, hindi mahalaga kung gaano mo ako sinaktan. Kung tatamaan mo ito kung ito ay masira, ang pamilya Jing ay walang kapantay. Nang marinig ito, natakot si Peyangxi. Hindi niya alam kung saan ang pinakamahinang punto ng isang lalaki, ngunit nang marinig niya na mamamatay ang pamilya Jing, natarante siya. Hindi niya gustong maging asawa, ngunit pinutol niya ang kakayahang magmana ng pamilya Jing. Ano ang tingin sa kanya ng ibang mga kapatid na babae? Naisip pa niya, sisirain mo ba kung hindi mo ito nakuha? Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang natakot, at agad siyang nagtanong, sinapak ko lang siya. Ganoon ba talaga kalakas? At saka, nasa middle level ka na ngayon ng 6th level, wala ka bang totoong enerhiya para protektahan ang iyong katawan? Matapos ang gitnang antas ng ika-6 na antas, ay hindi lamang maaaring ma-externalize ang tunay na enerhiya, makontrol ang mga bagay gamit ang enerhiya, at iba pa. Ngunit mayroon ding tunay na enerhiya upang protektahan ang katawan kahit na ito ay hindi masyadong malakas, kaya naman hindi namatay si Lin Qingshan matapos matamaan ng granada. Pinoprotektahan siya ng katawan. Hoy, ang pang-apat na kapatid na babae ay nag-iisip na ang sipa ay magaan, ngunit sa ika-6 na antas at pataas, gaano ito kagaan? At kapag nakikipag-away ako sa iba, iniisip ko ang aking tunay na lakas upang protektahan ang aking katawan. Sino ang makakaisip niyan kapag kasama ko ang aking kapatid na babae? Napabuntong hininga si Jingzi, at pagkatapos ay sinabing walang emosyon, kalimutan mo na ito, hindi kasalanan ng pang-apat na kapatid ang ganitong uri ng bagay. Kasalanan ko ang lahat ng pagiging isang asong babae at pagnanasa, kaya karapat-dapat ako sa lahat ng ito. Sabi ni Yu Tingjing. Nang sabihin ito ni Zi, lalong hindi komportable si Peyangxi. Zir, huwag mong sabihin yan. Ang kapatid ko ang mapusok. Nanginginig ang boses ni Peyangxi, ganoon ba talaga kalubha ang pinsala? Paano kung? Suriin muna natin. Sa pagsasabing walang kaugnayan ang ibang mga bagay, naramdaman ni Peyangxi na ang pangunahing prioridad ngayon ay suriin. Pinsala. Sa sinabi nito, tinulungan niya si Jingzi na tumayo at naglakad papunta sa kama. Humiga si Jingzi, at sa isang anggulo na hindi nakikita ni Peyangxi, bahagyang kumerba ang mga sulok ng kanyang bibig. Nang makita si Jingzi na nakahiga, medyo nahiya si Peyangxi. Kung siya ay nasugatan sa kompetisyon, nagalit, o naranasan ang isang trauma, hindi ito magiging mahirap para sa kanya. Ngunit ngayon ang pinsalang ito ay talagang lampas na sa kanyang kakayahan, lalo na't nakahiga pa rin si Jingzi, kaya ang pasanin ng pagsusuri ay nasa kanya lamang, at ang nasugatan na bahagi ay. Nang magkaproblema si Peyangxi, hiniga niya si Jingzi, na nakahiga sa kama na parang malapit ng mamatay, ay muling nagsalita, pang-apat na kapatid na babae. Suot. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala sa akin. Maaari kang lumabas muna. Hintayin mo ako. Hintayin mo akong huminahon sandali at tingnan mo lang ang sarili ko. Sotset. Napakasakit na hitsura. Ang pagmamalasakit daw ay humahantong sa kaguluhan. Kung normal lang, tiyak na matutuklasan ni Peyangxi ang problema mula sa nagkukunwaring tono at ekspresyon ni Jingzi, ngunit ngayon ay nakatutok siya sa pinsala ni Jingzi at hindi niya ito napansin. Huwag. Lalong kinabahan si Peyangxi at sinabi kaagad, gagawin ko. Aking kapatid, tingnan kung ano ang mali. Isa itong malaking kaganapan na may kaugnayan sa pamilya Jing. Biglang naramdaman ni Peyangxi na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pasanin ang responsibilidad at naging matigas ang ulo. Pagkatapos ay yumuko siya at humiga sa ilalim ni Jingzi. Bagamat naisip niya, nang iniunat niya ang kanyang kamay, bigla itong nanginig. Pagkalapag nito sa baywang ni Jingzi, patuloy itong nanginginig. Tuwang-tuwa si Jingzi sa kanyang pag-iling habang nakahiga sa kama. Dahil napagtanto niya ngayon na hindi masama ang katawan ni Jingzi, at may tagapagmana ang pamilya Jing. Agad siyang tumayo, hindi alintana ang pagiging mahiyain, at nakangiting sinabi, Zir, hindi na kailangang suriin muli, okay ka. Huwag mo akong pakialaman. Ika-4 na sister. Nakikita na ang mga bagay ay malapit ng magtagumpay, paano tayo magkukulang? Biglang umupo si Jingzi.
Pang-apat na kapatid na babae, ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang maliit na bagay. Sa palagay ko ay hindi tayo dapat maging pabaya at seryosohin ito kung hindi, pang-apat na kapatid na babae, mangyaring suriin itong mabuti para sa akin. Nakatingin kay Jing Zi na kinakabahan at puno ng sa isang masiglang ekspresyon, si Pei Yangxi ay hindi na kinakabahan tulad ng dati. Kung wala siyang mahuhulaan sa oras na ito, magiging tanga talaga siya. Matigas ang mga mata niya, pero nakangiti pa rin siya. Zir, tumayo ka. Susuriin ka ng pang-apat na kapatid. Tumayo ka. Medyo uso ang poster. Di bale, check mo lang. Tumayo si Jing Zi matapos itong isipin. Zir, halika at tingnan ang pinto. Hindi sapat na tumayo, ngunit kailangan mo pa ring pumunta sa pintuan. Hindi ba masyadong exciting ito? Sumulyap si Jing Zi kay Pei Yangxi at naisip na siya nga ang kanyang marahas na pang-apat na kapatid na babae, ang kanyang mga pamamaraan ay kamangha-mangha. Nang walang labis na pag-iisip, lumapit siya sa pintuan at naiinip na sinabi, "Ika-apat na kapatid na babae, halika at tingnan mo ako." Naisip na niya ang sumusunod na balak, pagkatapos haborin ni Pei Yangxi ang kanyang pantalon at makita ang lahat ng mahahalagang bahagi niya, bubugbugin niya siya at papakunin ang responsibilidad para sa kanyang sarili. Ito ang kanyang unang pagkakataon na subukan ang counter-routine na paraan ng pag-promote ng mga kababaihan, at nasasabik pa rin siya. Tumingin ka sa akin at managot para sa akin. Wala namang masama dun. Sige, buksan ko muna ang pinto. Buksan ang pinto. Natigilan na naman si Jing Zi. Nalantad. Bagamat siya ay bukas, hindi siya bukas sa lawak na ito. Magalang pa rin siyang tumanggi, pang-apat na kapatid na babae, para sa ganitong uri ng bagay. Sa palagay ko kung gusto mo talagang nasa labas, dapat kang maghanap ng isang lugar na may kaunting mga tao. Tungkol sa mga pulutong sa Kunlun Mirror, hindi ba? Tama ka ba, ika-apat na sister? Okay lang, buksan mo muna ang pinto. Ngumiti si Pei Yangxi, pagkatapos ay inabot at binuksan ang pinto, anuman ang pagtutol ni Jing Zi. Tapos inabot niya at tinuro ang labas. Tingnan mo, ito. Lumingon lang si Jing Zi at biglang nakaramdam ng malamig na hangin. Bago pa man siya makatalikod ay nadikit na ang isang paa sa kanyang puwitan. Aray! Kaagad pagkatapos, pinadala siya ng paa. Si Jing Zi ay tumakbo palabas, halos mahulog. Nang lingunin niya, nakita niya si Pei Yangxi na naka-cross arms at malamig na nakatingin sa kanya. Fourth sister, what do you mean? No more checks. Kung may problema, paano mo ipapaliwanag sa parents mo? Shut up! Ang ibig kong sabihin ay, pinandilatan siya ni Pei Yangxi. Lumabas ka. Chapter 622 Noxie P pa rin ba ang tawag mo sa akin? Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Hindi nakalabas si Jing Zi. Lumabas siya ng lantaran. Ang pang-apat na kapatid na babae ay ang pang-apat na kapatid na babae. Mukhang ito nga ang nahulaan niya. Kung gusto niyang manalo sa pang-apat na kapatid na babae, malayo pa ang mararating. Sa oras na ito, gumabi na, kaya diretsyong bumalik si Jing Zi sa mansion ni Prince Jin para kumain, at pagkatapos ay pumunta ang grupo sa competition ground, naghahanda na panuurin ang penultimate competition ng competisyong ito. Isang araw na lang ang natitira bago matapos ang paligsahan, at parami ng parami ang mga taong nanood ng paligsahan. Pagdating nila, dagat na ng tao sa labas ng tournament. Bilang pinakamalaking dark horse sa tournament na ito, at natalo pa lang si Lin Qingshan kaninang umaga, nagdulot ng malaking sensasyon si Jing Zi pagdating niya. Bago magsimula ang kompetisyon, maraming tao ang nakapaligid sa kanya. President Jing, saan ang lokasyon ng iyong Tiandi sect? President Jing, ilan ang tao sa iyong Tiandi sect? President Jing, sino ang pinuno ng iyong Tiandi sect? Ang mga tanong na tulad nito ay walang katapusan. Numero. Hindi nag-abalang sumagot si Jing Zi. Kung tutusin, wala man lang siyang sinabi tungkol sa sekta kay King Jin. Nagkunwari lang siyang natulala at napadaan. Sa pagkakataong ito, muli niyang narinig na may nagtanong. President Jing, noong natalo si Leader Lin kaninang umaga, parang hindi mo siya natalo. Tutal, malayo ka sa kanya noong mga oras na iyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang iba ay tumango. Labis din silang nalilito sa bagay na ito. Kinaumagahan, halatang napakalayo nilang dalawa, ngunit nakarinig sila ng biglang dagandong at nahulog mula sa langit si Lin Qingshan na may putok ng itim na usok. Tila wala itong kinalaman kay Jing Zi. Nag-isip sandali si Jing Zi, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, tama ang kapatid na ito. Hindi ako ang nakatalo kay Master Lin, kundi si Tian Lei. Tian Lei. Oo, hindi ba nakita ng lahat na natalo si Tian Lei? Nagkaroon ng kislap ng liwanag, at pagkatapos ay sumabog ang kulog sa langit. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya na alalahanin, ngunit sa oras na iyon ang lahat ay nakatuon sa makapangyarihang si Jing Zi at hindi gaanong pinansin si Lin Qingshan, kaya't hindi nila pinansin ang flash, ngunit, the sky crack of thunder, narinig nila. Nagpatuloy si Jing Zi, kaya, ang taong ito ay hindi dapat maging masyadong mayabang. Narinig ko na ang sect leader na si Lin ay umalis na noon sa Qindian sect, ngunit siya ay tumalikod at lumabas.
Binubuli din niya ang kanyang amo para sirain ang kanyang mga ninuno at gusto niyang patayin ang dati niyang kapwa-disipulo. Kahit ang Diyos ay hindi na makayanan, kaya siya dumanas ng ganoong trahedya. Seryosong sabi ni Jingzi, at pagkatapos suriin ang kanyang mga salita, naramdaman ng lahat na may katuturan ito at tumanggo silang lahat. Mula noon, ang bersyon na si Lin Qingshan ay nasugatan ng kulog ay nagsimulang kumalat sa mga tao, kaya bago magsimula ang kompetisyon, lahat ay karaniwang naniniwala sa katotohanan na nakakasakit ng mga tao ang kulog. Sa oras na ito, si Qiu dumating sa entablado sina Chen Chen at Pei Yangxi. Nakilala na ni Qiu Chen Chen si Pei Yangxi dati. Bukod sa nananatiling pagkamangha, medyo naiingit din siya sa disipulong ito ng Kunlun Mirror na kasing ganda niya ngunit nasa mas mataas na antas. Sa pagkakataong ito ang unang pagkakataon na naglaban ang dalawa sa iisang entablado. Nevek siya Pei, ikinagagalak kitang makilala. Seryosong sabi ni Qiu Chen Chen habang kinuyam niya ang kanyang mga kamay. Maingat na tinitigan ni Pei Yangxi si Qiu Chen Chen. Katulad ng pagkakakilala ni Qiu Chen Chen sa kanya, kilala rin niya si Qiu Chen Chen, ngunit noong una ay limitado lang ang pagkakaalam niya na siya ang pinakamayabang na disipulo sa mga nakababatang henerasyon ng Tung Tian-Kai. Ngunit ngayon, kapag tumingin siya kay Qiu Chen Chen, iba ang kanyang pakiramdam. Siya ay may mislan at magagandang katangian ng mukha at magandang figure. Ang kaharian ay nasa tuktok ng ikalimang antas, na medyo maganda. Halos kasing edad lang niya ito, marahil ay 18 taon o 19 na taong gulang. Bueno, mula sa puntong ito, tila ang nakababatang kapatid na lalaki at babae, na ito ay kwalipikado pa rin sa mga tuntunin ng mga mahigpit na kondisyong ito. Sa pagtitig ni Pei Yangxi, si Qiu Chen Chen ay walang naramdaman noong una, ngunit sa paglipas ng panahon, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kahihiyan at kaba, na parabang ang isang pangit na manugang na babae ay labis na kinabahan ng makilala ang kanyang mga biyenan. Sa oras na ito, dahan-daang sinabi ni Pei Yangxi, tinatawag mo pa rin akong Pei Noxia ngayon. Nakatitig sa medyo nakangiting mga mata ni Pei Yangxi, si Qiu Chen Chen ay nataranta. Matapos matigilan sandali, sa wakas ay bamulong siya, ika-4 na sister. Puno ng hiya ang boses na ibang-iba sa karaniwang estilo ng kulam na mayabang at nangingibabaw sa mundo. Well, halos iyon. Ngumiti si Pei Yangxi, ngunit nakaramdam ng kaunting pait sa kanyang puso. Sa katayuan niya ngayon, parami ng parami ang mga ganitong sitwasyon sa hinaharap. Parami ng parami ang mga nakababatang kapatid, at parami ng parami ang tatawag sa kanya na fourth sister, ngunit hindi siya nakakaramdam ng labis na tagumpay mula dito. Ngunit nagsimulang mag-alinlangan. Ate o asawa, alin ang mas maganda? Napakahina ng boses ng 2 taong nag-uusap kaya hindi narinig ng mga tao sa audience ang kanilang sinasabi. Narinig na lang nila si Pei Yangxi na pinagdaop ang kanyang mga kamao at sinabing, "Nice to meet you," sa dulo, at pagkatapos ay nagsimulang mag-away ang dalawa. Si Pei Yangxi ay nasa simula ng ika-6 na antas, at si Qiu Chen Chen ay nasa tuktok ng ika-5 antas, kaya walang suspense sa laban na ito. Matapos ang mahigit 10 galaw, natalo si Qiu Chen Chen. Mukhang natakot siya na samantalahin ni Pei Yangxi ang tagumpay para habulin siya. Nang matalo si Qiu Chen Chen, ang pinuno ng Qingyang ay umakyat sa entablado at inihayag na nanalo si Pei Yangxi. Nakita ni Jingzi sa audience ang sitwasyong ito at ngumiti ng nakakaloko. Ang nanalo sa kompetisyong ito ay Kunlun Mirror. Bukas ng umaga ang labanan para sa pinuno ng alyansa ng martial arts ay sa pagitan ng Tiandi Sect at Kunlun Mirror, President Jing vs Pei Noxia. Wow! Nagkaroon ng mainit na tagay mula sa mga manunood, at sila hindi na nila hinintay ang mapagpasyang labanan at saka umalis sa field. Nang bumaba si Pei Yangxi mula sa entablado, sinasadya niyang sumulyap kay Jingzi, at itinaas ang kanyang kilay nang magtama ang kanyang mga mata, na parang nagpapakita sa kanya, nakita mo ba iyon, hindi ko siya nasaktan. Nang bumaba si Qiu Chen Chen mula sa entablado, tumingin din siya kay Jingzi, ngunit ang kanyang mga mata ay mas komplikado kaysa kay Pei Yangxi, dahil alam niya kung ano ang gagawin ni Jingzi sa gabi at nag-aalala pa rin. Sumunod, si Jingzi ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa sinuman, ngunit direktang dinala ang kotse pabalik sa mansyon ni Prince Jin. Pagkatapos ng hapunan sa gabi, sinabi ni Jingzi sa mga tao na kailangan niyang magpahinga ng mabuti at maghanda para sa mapagpasyang labanan bukas, kaya bumalik siya sa bahay at nagkulong. Hanggang sa naging tahimik ang gabi at walang gumagalaw sa labas ay muling bumukas ang pinto ni Jingzi ng maliit na siwang. Matapos ilabas ang kanyang ulo at pagmasdan na walang tao sa labas, si Jingzi, na may dalang 5 conventional grenades, ay lumutang palabas mula sa Jin Palace na parang bug zone ng hangin at dumiretso sa Qingcheng Station. Mayroong kabuuang 13 tao mula sa paksayon ng Qingcheng na pumunta sa Jingxi sa pagkakataong ito. Nakilala sila ni Jingzi dati sa Inn. Pinili nila ang isang malayong lokasyon ilang milya ang layo mula sa sentro ng lungsod na may 3 pasukan at 3 labasan. Sa maliit na patio. Marahil dahil nasugatan at natalo ang pinuno, ang istasyon ng Qingcheng ay nagmukhang malungkot sa oras na ito.
Maliban sa ilang malamlam na kandila na nasusunog sa labas ng pinto, walang tao doon. Nang si Jingzi ay lilipad na at tuklasin ang mga silid upang mahanap ang lokasyon ni Lin Qingshan, nakita niya ang lalaking nakasuot ng berdeng damit na nakita niya noon na may dalang mangkok ng gamot, pumunta sa isang pribadong silid sa bakuran, at kumatok sa pinto. Kumatok sa pinto at pumasok. Nang makita ito ni Jingzi, lumipad siya. Kabanata 623, wala na si Leader Lin, ikatlong update, mangyaring mag-subscribe. Sa oras na ito, ang silid ay nagliliyab sa apoy. Ang mga kasangkapan sa silid ay medyo simple. Bukod sa mesa at upuan sa gitna ng pakpak, iisa lang ang kama. At si Lin Qingshan ay nakahiga dito. Guro, inumin mo ang iyong gamot. Sabi nung lalaking naka-green robe pagkapasok na may hawak na bowl. Okay. Ang dibdib ni Lin Qingshan ay nababalot ng puting gasa, at walang bakas ng dugo sa kanyang mukha. Sa likuran ng nagbabagang apoy, lalo siyang namutla. Nahihirapan siyang umupo at sumando sa likod ng kama. Matapos makumplito ang ilang simpleng paggalaw, natatakpan ng pawis ang kanyang noo, na nagpapakitang siya ay malubhang nasugatan. Sa ilalim ng serbisyo ng lalaking nakasuot ng berdeng damit, ininom ni Lin Qingshan ang gamot at nagtanong, hindi ba sila dumating? Umiling ang lalaking may berdeng damit at same time na nagsabi, hindi man lang ako nagpadala ng sinuman para magtanong. Nagdilim ang mukha ni Lin Qingshan matapos itong marinig. Nang makita ito, ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay napuno ng matuwid na galit at nagsabi, Guro, napakalayo na nila. Kahit na sinasamantala nila, ang ganitong paraan ng pagdaragdag ng insulto sa pinsala ay masyadong halata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag mas mabuti na ang Panginoon, maaari na lang tayong bumalik sa Jiangling. Kung hindi ka na makihalubilo sa kanila muli. Kung maglakas loob kang sakta ng pinuno, ang ating paksayo ng Qingcheng ay magkakaaway sa kanya sa hinaharap. Kung siya ay nasa liwanag at tayo ay nasa dilim, hindi kami naniniwala na kaya niyang ipagmalaki habang buhay. Ikan-away ni Lin Qingshan ang kanyang kamay. Pilit na ngumiti ng mapait, ngunit dahil may kasamang sugat, napangiti siya sa sakit. You don't understand. Bumalik ka muna. Pwede natin itong pag-usapan mamaya. At kahit hindi para tulungan tayo, hindi nila siya papakawalan. Bumantong hininga ang lalaking naka-green robe, hindi na nagsalita, hinawakan ang mangkok ng gamot, at binuksan ang pinto. Umalis. Umupo si Lin Qingshan sa kama at natulala saglit. Akmang hihiga na siya, biglang bumagsak ang manipis na liwanag mula sa tuktok ng kanyang ulo. Mabilis siyang tumingala at nakita ang isang butas na nakabukas sa bubong sa ilang mga punto, at ang liwanag ng buwan mula sa langit ay bumuhos sa puwang. Bakit sira ang bubong? Naging mapagmatsyag si Lin Qingshan kung may nangyaring mali, ngunit dahil siya ay malubhang nasugatan, bukod sa nakakaupo, ang pagbangon sa kama ay isang luho para sa kanya. Sa oras na ito, maraming itim na bagay ang biglang lumutang mula sa puwang at dumating sa kanyang mga mata. Ito ay Sa sandaling ito, hinding-hindi makakalimutan ni Lin Qingshan ang apat na itim na palayok na may parehong laki sa kanyang harapan, dahil ito ang bagay na nakasugat sa kanya kaninang umaga, ngunit ito ay kalahating mas maliit kaysa sa kanila. Nakaramdam si Lin Qingshan ng hindi pa nagagawang takot, at tumindig ang kanyang balahibo. Sa oras na ito, ang tanging nasa isip niya ay tumakbo. Pinipigilan ng sakit, itinaas niya ang kanyang mga paa mula sa kama, ngunit nahulog sa lupa dahil sa kanyang mga sugat. Sa oras na ito, apat na itim na palayok na luad ang nahulog sa kanya nang walang kinikilingan. Hindi pa naranasan ni Lin Qingshan ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa bago niya. Damang-dama pa niya ang agos ng buhay. Bukod sa sumigaw para maakit ang atensyon ng ibang tao, wala nang ibang paraan. Boom! Boom! Ngunit wala siyang pagkakataon. Pagkatapos niyang sumigaw sa unang pagkakataon, apat na conventional grenade ang sumabog sa kanya. Si Lin Qingshan, na malubhang nasugatan at walang tunay na lakas para protektahan ang kanyang katawan, ay isang mortal lamang sa oras na ito. Paano nakayanan ng kanyang laman at dugong katawan ang pagsabog ng apat na granada? Sa isang iglap lang, dugo at laman ang lumipad kung saan-saan. Boom! Sa oras na ito, isang pagsabog din ang tumunog mula sa puwang sa bubong, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag sa madilim na gabi. Ang mga ilaw sa sekta ng Qingcheng ay maliwanag na naiilawan, at nagkaroon ng pagmamadalian, na umaakit sa ibang mga sekta sa lungsod. Kapag alam ng lahat, sa mansyon ni Prince Jin, may kumatok sa pinto ni Jingzi. Kaagad pagkatapos, bumukas ang mga ilaw sa silid, at pagkatapos ng kaluskos, si Jingzi, na nakasuot ng isang piraso ng damit at nakatikip sa kanyang bibig habang humihikab, ay nagbukas ng pinto. Nang makita si Reyna Jin na nakatayo sa labas ng pinto, kinusot ni Jingzi ang kanyang mga mata at naguguluhan na nagtanong, bakit late na pumunta rito si Haring Jin? Pagkasabi niyon, humikab ulit siya, perfectly portraying her sleepy look. Tiningnan siya ni Haring Jin pataas at pababa, at pagkatapos ay nagsabi, ikinalulungkot ko talaga na abalahin ang pahinga ni President Jing ng gabing-gabi ngunit ang pinuno ng paksayon ng Qingcheng na si Lin ay nawala, kaya gusto kong ipaalam kay Pangulong Jing. Wala na. Magpadala ng isang tao upang hanapin ito ng mabilis. Tsaka, bakit nawawala ang isang malaking buhay na tao?
Baka tumakbo siya pabalik sa Jiangling. Tingnan mo. Ang paraan ng pagbibiro ni Jing Zi ay katulad ng kanyang nakagawiang estilo, at ang mga pagdududa sa puso ni Haring Jin ay unti-unting hamupa. Parang hindi talaga siya yun. Kaya't sinabi niya sa malalim na boses, President Jing, tapos na ang sinabi ko. Si Headlin ang patay na. Patay. Nagulat si Jing Zi, at pagkatapos ay bamantong hininga, hoy, sayang, sayang. Tiningnan ni Prince Jin ang kanyang ekspresyon at ninisyan ang kanyang puso. Ang mga pag-aalinlangan na kagagaling lang ay tila mas malinaw na ngayon. Bagamat hindi mahaba ang oras ng pakikipag-ugnayan, ngunit sa paraan na nagpakita si Jing Zi ng malinaw na sama ng loob nang lumahok siya sa kompetisyon, maaari niyang tapusin na sa puot sa pagitan nila ni Lin Qingshan, hinding-hindi siya makikiramay sa kanya dahil lang sa namatay si Lin Qingshan. Kaya siguro nagpipeke siya ngayon. Kung bakit ka nagpapanggap? Iisa lang ang sagot. Iyon ay. Bago pa siya makapagpatuloy sa pag-iisip tungkol dito, muling sinabi ni Jing Zi, nakakalungkot na hindi ko siya mapapatay gamit ang sarili kong mga kamay. Kung alam ko ito, bakit ako pipigilan ni Master Qingyang ngayong umaga? Hayaan mo lang akong patayin siya gamit ang isang espada. Oo, parang siya pa rin ang taong iyon. Kahit na mamatay si Lin Qingshan, hindi siya makaramdam ng simpatiya. Ang haka-haka ni King Jin ay agad niyang binawi. Pagkatapos magsalita ni Jing Zi, nagtataka siyang nagtanong, siya nga pala, Haring Jin, kahit na si Lin Qingshan ay malubhang nasugatan, hindi ito sapat para patayin siya. Maaari lang siyang bumalik at gumaling sandali. Paano siya namatay? Ito si Ben. Ang dahilan kung bakit pumunta ang hari kay President Jing. Tumingin si Haring Jin sa mga mata ni Jing Zi at wala siyang nakitang iba pang abnormalidad sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsabi, ayon sa mga tao mula sa pangkat ng Qing Cheng, si Chief Lin ay umiinom ng gamot mula hapon hanggang gabi. Lahat sila ay ayos lang saglit, ngunit nang umatras ang mga disipulo ng Qing Cheng sect, bigla silang nakarinig ng isang pagsabog. Nang muli silang dumaan, si Leader Lin ay patay na sa katawan ni Lin. Walang nakakaalam kung sino ang namatay hanggang ngayon, at, ganun ba? Matapos marinig ang paliwanag ni Haring Jin, nag-isip si Jing Zi saglit, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, bakit, hindi ba inisip ni Haring Jin na ako ang pumatay sa kanya, tama ba? Paano ito naging posible? Kinawean ni Haring Jin ang kanyang kamay at sinabing, kung akala ko si President Jing ang pumatay sa kanya, hindi ako pupunta dito para paalalahanan si President Jing. Bukas ng umaga baka bukas pa ng umaga, magpapadala ang yaman ng isang tao para mag-imbestiga. Si President Jing, na nagkaroon ng alitan ngayon kay Leader Lin, ang unang nahirapan, kaya ipapaalam ko kay President Jing ng maaga pagdating ko dito. Pagkaraang marinig ito, iniyuko ni Jing Zi ang kanyang mga kamay kay Haring Jin at buong pasasalamat na sinabi, maraming salamat, Haring Jin. Ngunit ayon kay Haring Jin, walang bakas ng away ang nakita sa pinangyarihan, at ang lahat ay nangyari sa isang iglap, na sinamahan ng malalakas na ingay tulad noong umaga, kaya maaari nating hulaan. Kabanata 624, hinampas ng kulog ang mga tao, ika-4 na update, mangyaring mag-subscribe. Kulog. Prince Jin's Mansion, Side Study Room. Matapos makinig sa pag-uusap ni na Haring Jin at Jing Zi, ang pinuno ng Qingyang ay sumigaw sa gulat. Ngayong hapon, itinaas ni Jing Zi ang konseptong ito nang sagutin ang mga tanong ng ibang tao sa arena ng kompetisyon. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit nawala si Lin Qingshan sa umaga ay hindi dahil sa kanya, ngunit dahil sa kanyang pinukaw ang kulog. Sa oras na iyon, si Jing Zi pagkatapos marinig ito, naramdaman ni He Diang na ito ay katawa-tawa. Ngunit kung isa sa alang-alang kung ano ang nangyari ngayon ayon sa mga disipulo ng Qing Cheng sect, mayroong ilang mga dagandong sa bahay noong mga oras na iyon, tulad ng kulog. Nang may lumabas, nagkataon na nakakita sila ng putok ng apoy sa bubong, parang kulog na tumatama sa bubong. Pagpasok nila sa bahay, nalaman nilang isang malaking butas ang natangay sa bubong, at sa loob ng bahay, si Lin Qingshan ay napatay. Kasabay ng mga pangyayaring ito, ang pinuno ng Qingyang ay nagsimulang maniwala sa teorya ng kulog sa kalangitan. Siya, ngumunguya muli sa pag-uusap ni na Haring Jin at Jing Zi at sinabing, Prinsipe Jin, ayon sa sinabi mo, masasabi bang hindi niya pinatay ang tao? Nang makitang hindi nagsasalita si Haring Jin, nagpatuloy siya, maaari ba nating ihatid ang lahat sa kanya, at pagkatapos ay hayaan siyang idirekta ni Magistrate Jing. Sa tingin ko siya ang pumatay sa tao. Biglang sinabi ni Haring Jin, bago niya sabihin ang kulog, ano ang naisip ko? Akala mo hindi siya kainahinala. Ngunit matapos marinig na siya ang nagkusa na magsalita tungkol kay Tian Lei, naisip niya na siya ang pumatay sa kanya. Bakit? Dahil siya ang nagkusa na pag-usapan ng tungkol kay Tian Lei sa gabi. Siyang Tian Lei, lahat ng ito ay tila nagkataon lamang, ngunit kung napakaraming nagkataon, hindi na ito nagkataon. Ang ibig sabihin ni King Jin ay siya ang naging sanhi ng kulog noong araw na iyon. Nang makitang tumanggaw si Haring Jin, nalilito pa rin si Head Qingyang. Ngunit paano niya maaakit ang kulog mula sa langit? Kung ang isang laman at dugong katawan ay maaaring makaakit ng kulog mula sa langit anumang oras, ito ay talagang nakakatakot. Umiling si Haring Jin at sinabing, marahil, hindi ito kulog.
Pagkatapos ay nag-isip-isip siya, naaalala mo pa ba na noong nakaraan, ang tatlong prinsipe ng Southern Qi ay pumunta sa Jingzhou upang makipagkompetensya, at si Qi Gulong ay napatay. Sinasabing ang mamamatay tao ang pumatay sa kanya. Jingzi. At gumamit siya ng nakatagong sandata na maaaring sumabog. Gayun din, ipinadala mo si Qiu Chenchen sa Jingzhou upang patayin siya, at may kasamang Dark Knight Angel. Ano ang nangyari? Wala sa kanila ang eksaktong katulad ng kasalukuyang Lin Qingshan, at lahat ng mga bagay na ito ay may anino ni Jingzi. Kung sinabi niyang hindi niya ginawa iyon, sino ang maniniwala? Ito. Imbes na magalit, ngumiti siya. After the competition, you still dare to kill people casually. This is contempt for the laws of Angguo. Kahit andito na ang prinsipe, pwede pa rin natin siyang hatulan. Hanggat nakakulong siya, hindi na siya lalabas. Walang pag-aalinlangan na hanggat nandito ang prinsipe, maaari pa rin natin siyang mahatulan. Kung mahatulan nila si Jingzi gamit ang kanilang harapang paa, papatayin nila ito gamit ang kanilang likod na paa. At kung si Jingzi ay nagkasala, hindi na kailangang isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa kanya. Ngunit sumimangot si King Jin at umiling. Hindi siya maaaring patayin. Prince Jin, magandang pagkakataon ito, bakit hindi siya mapatay? Si Head Qingyang ay nalilito. May luma at bagong sama ng loob sa pagitan nina Prinsipe Jin at Jingzi, at ang pinakagustong pumatay kay Jingzi ay walang iba kundi si Haring Jin, ngunit sa kritikal na sandali, ayaw niya itong patayin. Hindi talaga naiintindihan ni Leader Qingyang ang ganitong uri ng operasyon. Kung hahatulan natin siya ngayon at papatayin, sino sa palagay mo ang pinuno ng alyansa ng martial arts? Tanong ni King Jin. Ito ay kabilang sa Kunlun Mirror. Ngayon ay dumating na ang mapagpasyang labanan, at si Jingzi at Peyangxi na lang ang natitira, at si Jingzi ay may mas malaking pagkakataong manalo. Kung bigla siyang inaresto ngayon, kung gayon si Peyangxi ay katumbas ng pag-escort sa leader ng Wulan Alliance. Kung gayon, sa palagay mo ba mas madali para sa atin na kontrolin ang Tiandi Sect sa isang tao lamang, o kontrolin ang Kunlun Mirror? Ang Kunlun Mirror at Qindian Sect ay ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang sekta sa apat na pangunahing sekta. Kahit na si Tung Tiankai talaga ang pumalit sa martial arts leader, pero sa totoo lang hindi magiging madali ang pag-utos sa kanila. Kung kukunin ni Kunlun Mirror ang pinuno ng alyansa ng martial arts, ang pagkontrol dito ay magiging higit pang pagnanasa, ngunit naunawaan na ng pinuno ng Qingyang ang ibig sabihin ni Haring Jin. Sa halip na samantalahin ang Kunlun Mirror, mas mabuting sundin ang orihinal na plano at hayaang manalo si Jingzi, at ang Tiandi Sect ang maging pinuno ng alyansa ng martial arts, at magagamit nila ang kanilang mga pamamaraan sa ibang pagkakataon. Kaya't sinabi niya, magandang pagbati, Haring Jin. Ngumiti si King Jin, at pagkatapos ay nagsabi, nakikitang malapit nang matapos ang martial arts tournament, maaari na nating simulan ang mga bagay na ating pinlano. Una, kailangan natin ng kooperasyon ni Jingba. Kaya, lumapit si Haring Jin sa ulo ng Qingyang, mahina niyang ipinaliwanag. Nakahiga si Jingzi sa kama, komportable ang buong katawan. Hayaan mong mamismo ang pangatlong kapatid ko, hayaan mong saktan ang pangatlo kong kapatid. Kaninang hapon, sinadya niyang pangunahan ang lahat na isipin ang tungkol sa Sky Thunder. Sa gabi, naghagis siya ng 4 na granada kay Lin Qingshan at iniwan ang natitira sa bubong. Siguradong may makakakita nito. Sa madilim na gabi, isang granada ang biglang kumislap sa bubong. Puting ilaw. Pagkatapos ay sumabog ang bubong, na ikinamatay ni Lin Qingshan, nakapareho ng kulog na tumama sa bahay at pumatay ng mga tao. Tinataya na ang kapana-panabik na balita tulad ng, nagkanulo si Lin Qingshan sa kanyang Panginoon, binubuli ang kanyang amo at winasak ang kanyang mga ninuno, at natama ng kidlat, ay ikakalat sa mga lansangan bukas. Sa pag-iisip nito, mas lalong ngumiti si Jingzi. Nakahiga ako sa kama, ilang sandali pa ay muntik na akong makatulog. Sa oras na ito, nagkaroon ng pagsabog ng mabilis ngunit halatang sanay na mga yapak sa labas ng pinto. Agad na umupo si Jingzi mula sa kama. Bang! Pagkatapos, sinipa ang pinto. Nanliit ang mga mata ni Jingzi at lumingon siya para tumingin, nakita ko lang si Jingba, ang prefect ng Jingxi, na nangunguna sa isang pangkat ng mga pulis at agresibong naglalakad na may masamang tingin sa kanyang mukha. Prefect Jingba, ano ang ibig sabihin nito? Namatay si Headmaster Lin ng pangkat ng Qingcheng ng malungkot sa tirahan. Ayon sa mga aksyon ni Mr. Lin nitong mga nakaraang araw, nagkaroon lang siya ng verbal conflict kay President Jing, at ngayon ay ipinakita rin ni President Jing ang kanyang intensyon na patayin si Leader Lin sa panahon ng martial arts competition, kaya si President Jing ang pinaka-kainahinala. Pagkatapos magsalita ni Jingba, nginisyon niya, so, negosyo natin, President Jing, pasensya na, ito lang ang kaya ko. Na-offend ako. Bumaba si Jingzi mula sa kama, tumingin kay Jingba at sinabing, madaling kausap. Tutal, lahat tayo ay opisyal ng korte at natural na pamilyar tayo sa mga pamamaraan sa paghawak ng kaso ng korte. Siyempre wala tayong anumang pagtutol. Okay, dahil napakamakatwiran ni President Jing. Pagkatapos ay ibalik si President Jing sa yaman. Oo. Nang matapos magsalita si Jingba, ilang pulis ang dumating, handang kunin siya. Sandali.
Isang maliit na prefect ang naglakas loob na pumunta sa mansyon ni Prinsipe Jin upang sakupin ang isang tao sa napakagandang paraan, at sinipa pa ang pinto. Kung sinabi niyang walang suporta sa likod niya, hindi maniniwala si Jingzi kahit bugbugin siya nito hanggang mamatay. Halata sa sarili kung sino ang sumusuporta sa kanya. Ngunit naniniwala siya na sa isip ni Haring Jin, hindi niya iisipin na maaari siyang patayin sa ganitong paraan. Siyempre, hindi siya maglalakas loob, kung hindi, paano makakakuha ng antidote ang kanyang walang kwentang anak? Kaya ang tanging paliwanag ay narito si Jingba upang magmukhang masama. Kung talagang aagawin siya, mawawala lahat sa mukha niya. Chapter 625, Kung maglakas loob kang kunin ako, papatayin kita. First update, please subscribe. Anong problema, Presidente Jing? Kinaikit ni Jingba ang kanyang mga mata, dahil ikaw mismo ang nagsabi, alam mo na ang pamamaraan ng paghawak ng kaso, bakit, mahirap ba? Hindi mo ba gustong lumabag sa batas? Hindi talaga gusto ni Jingba si Jingzi. Puman ng dalawang tao o ang katotohanang paulit-ulit na pinahirapan siya ni Jingzi at pinagbantaan pa siya ng espada, labis siyang naiinis at gusto siyang patayin. Gayunman, hindi mababa ang katayuan ni Jingzi, at malapit na niyang tanggalin ang pinuno ng martial arts. Walang kinalaman si Jingba sa kanya. Akala ko noong una ay wala nang pagkakataong atakihin siya sa hinaharap, ngunit hindi ko inaasahan na may darating ngayong gabi. Pinatay si Lin Qingshan, at si Jingzi ang pinakahinala. Bagamat hindi siya mahatulan, laging posible na ikulong siya at pahirapan ng kaunti. At nakatanggap din siya ng mga tagubilin mula sa itaas, kaya maaari siyang maging walang prinsipyo. Paano kung ikaw ay isang opisyal ng korte ng imperial? Kung ang isang prinsipe ay lumabag sa batas, siya ay nagkasala ng parehong krimen tulad ng mga karaniwang tao, hindi banggitin na ikaw ay isang menor de edad na opisyal. Kaya naman, tiwala si Jingba at handang ipahiya si Jingzi nang marinig niyang lumalaban siya. Prefect Jingba, mali ang sinabi mo. Dahil alam ko ang proseso ng paghawak ng kaso kaya hindi ako makakaalis. Oh, paano mo nasabi ito? Prefect Jingba, sigurado ka bang pinatay ko si Lin Qingshan? Ito. Siyempre hindi, kaya sasabihin ko lang na si President Jing ang pinakakahinahinala. Gusto ko lang siyang bawiin para maintindihan ang sitwasyon. Sabi ni Jingba na nakataas ang ulo. Okay, pagkatapos ay hihilingin ko sa prefect ng Jingba na maunawaan ang sitwasyon. Ang gusto kong malaman dito ay, hindi ba sayang ang oras na bumalik sa yaman kasama ka? Ang pag-aaksaya ng oras ay pag-aaksaya lamang ng iyong oras. Naisip ito ni Jingba sa kanyang puso, ngunit siya ay sumangot ng malamig at sinabing, syempre kailangan nating bumalik sa yaman para hawakan ang kaso. Ano ang nangyayari dito? At saka, hindi lang si President Jing ang pinaghihinalaan. Isasama rin natin ang iba. Bumalik ka sa yaman. Talaga. Kung napakaraming sospek, aabutin ng isang gabi para tanungin sila ng mahistrado ng Jingba. Syempre hindi aabutin ng isang gabi. Masyado na kasing gabi, at kailangan ko pang magpahinga pagbalik ko. Magpahinga ka at pag-isipan mo ng matagal. Baka bukas na natin simulan ang interogasyon. Oh, kung naghihinala ka, pwede mo ba akong ibalik at ikulong ako ng isang gabi? Ngumisi si Jingzi sa kanyang puso, naiintindihan na niya ang kanyang mga taktika. Ito ay walang iba kundi ang ilagay siya sa bilangguan at hayaan siyang manatili doon ng isang gabi. Siya ay lilitisin sa susunod na araw at mapapawalang sala. Paglabas niya, malalaman ng lahat na siya ay nakulong. Inaasahan na ang balita ay ibabalik sa Jingzhou sa lalong madaling panahon, na pinagtatawanan siya ng mga taga-Jingzhou. Hindi ito ang labis na ikinababahala ni Jingzi. Bagamat madalas siyang sumulat ng mga liham pabalik kay Jingzhou pagkatapos na pumunta sa Jingxi upang ipaalam sa kanyang mga babae na siya ay ligtas, ngunit kung ang ganitong uri ng balita ay kumalat pabalik at kailangan niyang pumunta sa Liangzhou upang manatili para sa kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, hindi ba ito ay madaragdagan lamang ang kanilang mga alalahanin? Kaya kahit anong mangyari, hindi siya makakapunta sa yaman ngayon. Ito. Ang proseso ng paghawak ng kaso ay ganito, may gusto pa bang gawin si President Jing na espesyal? Hindi nasisiyahang sabi ni Jingba. Prefect Jingba, hindi ko pinatay si Lin Qingshan. Hindi mo ako basta-basta mababalik at ikulong ng isang gabi dahil lang sa pagdududa mo sa akin, di ba? Nangako akong pupunta ako sa yaman at binigyan kita ng maraming mukha. Since pumayag ka, bakit? Hindi aalis. Pumayag ako, pero hindi ngayon. Dahil inaantok ako ngayon at gusto kong umidlip. Pagkagising ko bukas, pupunta ako sa yaman at sasabihin ko sa iyo sa harap ng mga taga-Jingxi. Ilang salita lang. Mahinahong sabi ni Jingzi. Ang pagpunta sa yaman sa malaking paraan sa harap ng lahat ng mga tao ay ganap na iba sa direktang pagdadala sa yaman at pagkakulong sa isang bilangguan sa gabi. Natural na alam ito ni Jingba at agad na tumanggi. Hindi, kailangan na nating umalis. Dahil ba nagdududa sa akin ang prefect ng Jingba? Oo. Pagkatapos ay hinala ko rin na ang prefect ng Jingba ay hinahamak ang kapangyarihan ng imperial at ginawa ang krimen ng pananakot sa emperador. Malakas kang magsalita. Galit na sabi ni Jingba. Nasa Jingxi tayo ngayon. Bilang parent officer ng Jingxi, may karapatan akong magsagawa ng masusing investigasyon sa mga pagpatay na naganap sa Jingxi City.
Kailangan mo ring makipagtulungan sa akin sa masusing investigasyon, kung hindi. Kung hindi, ano? Hindi nakaimik si Jingba. Heto siya, dahil binunot muli ni Jingzi ang nagniningning na Emperor Sword, itinutok ito sa kanyang mukha, at gumawa ng mga kilos. Ikaw bagamat mayroon kang espada ng emperador, hindi ka binigyan ng kanyang kamahalan ng espada ng emperador upang matakot mo ang mga opisyal ng imperyo ng walang dahilan. Kahit sabihin ko sa emperador, hinding-hindi ako matatakot sa iyo. Mali ang sinabi ng prefect ng Jingba. Umiling si Jingzi at nagpatuloy sa pagguhit ng Emperor Sword sa mukha ni Jingba. Naghinala lang ako na hinamak mo ang imperial na kapangyarihan, kaya kinuha ko ang Emperor Sword at naghanda na linisin ang mga humahamak sa imperial na kapangyarihan. Kaya mo bang pumatay ng tao dahil lang sa hinala? Tapos ibinalik mo ako sa yaman dahil lang sa hinala. Ang sitwasyon ay agad na umabot sa isang pagkapatas. Tila na hanggat ng ahas si Jingba na ibalik si Jingzi sa yaman, si Jingzi ay maglalakas loob na patayin si Jingba sa mismong lugar. Matapos isipin ang mga kalamangan at kahinaan, sumuko si Jingba. Minaliit pa rin niya ang kawalang hiyaan ni Jingzi. Naisip niya si Jingzi ayon sa pag-iisip ng isang normal na tao, at naramdaman niya na hanggat ginagamit niya ang mga pamamaraan sa paghawak ng kaso ng korte para supuin siya, maayos siyang maibabalik sa yaman ngayong gabi. Pero hindi ko akalain na bagamat may pangalan siyang opisyal ng korte, ang estilo niya ay parang gangster sa kalye. Ang gangster ay hindi masyadong walang hiya, at siya ay ganap na magulo. Maaari ko na lang siyang huwag pansinin at ilayo siya syempre, sa premise na hindi siya marunong martial arts. Alam niya ang martial arts, at napakalakas niya. Mahirap na. Kapag ang isang iskolar ay nakatagpo ng isang sundalo, hindi niya maipaliwanag kung bakit siya ay tama. Wala siyang choice. Ngunit para tumalikod at sinabing, well, may katuturan ang sinabi ni President Jing. Dahil hinala lang ito, hindi pa huli ang lahat para pumunta sa yaman bukas ng umaga. Babalik muna ako. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi na hinintay na sumagot si Jingzi, handa lang na umalis ng walang pag-asa. Sandali. Tumayo si Jingba, iniisip kung anong klaseng problema ang gagawin ni Jingzi. Sumigaw siya sa kanyang puso na malas. Ito ay talagang isang pag-aaksaya ng pera. Kung alam ko lang to, tanga ang pumunta dito. Oh, may iba pa ba, President Jing? Oh, tandaan mong isara ang pinto. Pagkasabi nun ay humiga na siya sa kama at humiga para matulog. Nagngagot si Jingba ng kanyang mga ngipin at humakbang palayo, ngunit sa huli ay nagpadala siya ng taong hahawak ng pinto para kay Jingzi. Naglakad pa lang siya ng ilang hakbang nang magsama sina Sumoyan at Haring Jin. Narito ako para makita ang kanyang Royal Highness the Crown Prince at Prince Jin. Napakatapang ni Prefect Jing. Naglakas loob siyang pasukin ang palasyo ni Prinsipe Jin at kunin ang isang tao. Bakit, gusto mo rin ba akong ilayo? Hindi ako maglakas loob. Umalis ka dito kung hindi ka maglakas loob. Oo. Ibinaba ni Jingba ang kanyang ulo at hindi ito sineryoso, dahil alam niyang pinapagalitan lang siya ni King Jin para kina Sumoyan at Jingzi. Sa oras na ito, sinabi ng Jin Dynasty sa silid, President Jing, medyo nahuli ako, at si Pangulong Jing ay napinsala. Si Prinsipe Jin ay magalang, hindi ako nagkasala, ang prefect ng Jingba ay malamang na mali. Nakahiga pabalik sa kama, si Jingzi ay nanunuya, ikaw bata, isa ka lang ang may 3 paa at gagawin kang baril. Chapter 626 na Chapter 630 Fifth Sister is injured. Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Pagkatapos ng mahimbing na tulog, naligo si Jingzi at bumangon. Paglabas niya ng bahay, naramdaman niyang may masamang tingin sa kanya ang mga katulong sa mansyon. Naiintindihan ni Jingzi. Kumalat na sa mansyon ang balita na pinangunahan ni Jingba ang mga tropa para arestuhin siya kahapon. Itinuring siya ng lahat bilang isang mamamatay tao. Sa mga mata ng mga aliping iyon, hindi nila akalain kung paanong ang isang binata na may ganoong gwapong mukha ay naging napakalupit at walang awa. Hindi na nag-abalang kausapin sila ni Jingzi at dumiretso sa kwarto ni Sumoyan para sabay na kumain ng hapunan. Kagabi, okay ka lang ba? Tumingin si Sumoyan kay Jingzi na lumalamon sa kanyang pagkain, at nag-aalala pa ring nagtanong. Huwag kang mag-alala, kamahalan, hindi ako pumatay ng sinuman, at hindi ako natatakot na mali. Tumango si Sumoyan, iniisip na ito na ang huling araw, kaya hindi siya dapat magkamali. Habang nagsasalita, ang maliit na lolita na si Su Xiaoxiao ay tumakbong papasok. Mula nang matalo ni Jingzi si Lin Qingshan, hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman niya. Nang makita siyang tumatakbong nanginginig, si Jingzi ay nagbuhos ng malamig na pawis para sa kanya, palaging natatakot na siya ay umindayog sa gilid, mawalan ng balanse, at mahulog sa lupa. Kuya Imperial, hoy, napakawalan GMO. Sanay na si Jingzi sa kakaibang titulo na ibinigay sa kanya ni Su Xiaoxiao at ibinaon ang kanyang ulo sa pagkain. Hoy, kinakausap kita. Nang makitang hindi siya pinansin ni Jingzi, sinipan ni Su Xiaoxiao ang dumi ni Jingzi sa kawalan ng kasiyahan. Nako, nagsasalita pala ang munting prinsesa. Akala ko tuta sa isang lugar na tumatahol. Kinurot ni Su Xiaoxiao ang kanyang baywang, kinagat ang kanyang mga ngipin, at binalaan ang kanyang sarili sa kanyang puso, huwag kumagat mga tao.
Nabalitaan ko na pinatay mo si Lin Qingshan. Munting prinsesa, mangyaring huwag magsalita ng walang kaparirikan, mag-ingat ka na ay demanda kita dahil sa paninirang puri sa akin. Halatang napatay si Lin Qingshan ng bagyo, ano ang kinalaman nito sa akin? Sabi ni Jingzi na may seryosong mukha. Ba, duwag. Dumura si Su Xiaoxiao, ngunit masayang sinabi, ngunit, ang taong iyon ang pinaka nakakainis. Naglakas loob pa siyang patayin ang nakababatang kapatid na babae na gusto niya. Hindi talaga ito lalaki. Karapat dapat siyang mamatay. Huwag mag-alala, nalaman ni Jingzi na si Su Xiaoxiao ang pinakamatuwid na tao sa pamilya ni Prince Jin. Bagaman hindi ko pinatay si Lin Qingshan, sinusuportahan ko pa rin ang pananaw ng munting prinsesa. Ha! Sandaling nag-away ang dalawa sa hapagkainan. Si Sumoyan sa tabi niya ay hindi napigil ang matawa. Palagi niyang nararamdaman na silang dalawa ay ang ganitong uri ng relasyon ay tila mas malapit kaysa sa kanyang maharlikang kapatid, na nakakainggit. Pagkatapos kumain, naunang lumabas si Jingzi. Dahil nangako si Jing ba kagabi na pupunta sa Yaman ngayong umaga para makipagtulungan sa investigasyon, kailangan pa rin niyang tuparin ang kanyang salita. Tungkol naman sa martial arts arena, hindi pa huli ang lahat, dahil naniniwala siyang formality lang ang pagpunta sa Yaman. Tinutukan niya ng espada si Jing ba kagabi. Kung maglalakas loob siyang manggulo ulit, hindi siya nagpapanggap na tanga talaga siya. Paglabas ko ng gate ng mansion ni Prince Jin, nadatnan kong maraming tao sa labas ng pinto, nakaturo sa loob. Nang makita nilang palabas si Jingzi, tumahimik ang lahat. Ngunit ang mga mata na nakatingin sa kanya ay may kumikinang na liwanag. Lumapit si Jingzi at ngumiti sa kanila, may gusto ba kayong itanong sa akin? Ang mga karaniwang tao ay umatras, at sa wakas ay may isang matapang na nagtanong, President Jing, may mga taong nagsasabi na si Leader Lin ng Qingcheng sect ay siya ang pinatay mo, at ang ilang mga tao ay nagsabi na si Leader Lin ay tinamaan ng kulog hanggang sa mamatay, dahil may nakakita ng puting ilaw na kumikislap sa bubong ng Qingcheng Station kagabi, at pagkatapos ay namatay si Leader Lin sa pagsabog. Nagkunwaring seryoso si Zi at sinabing, kagabi, narinig ko lang ang pagpatay kay Master Lin mula sa sinabi ng Jingba Prefect. Marahil tulad ng sinabi ko kahapon ng hapon, ipinagkanulo ni Master Lin ang Panginoon at nilinlang ang Panginoon at winasak ang mga ninuno, kaya iyon ang dahilan kung bakit kumulog. Pupunta ako ngayon sa Yaman para gumawa ng talaan. Kung hindi ka makapaniwala sa akin, tingnan mo. Sabi niya at naglakad pasulong. Nagkatinginan ang mga tao sa likod at sumunod sa kanya. Nang lumitaw si Jingzi sa tarangkahan ng Yaman kasama ang maraming tao, kapwa ang pulis at si Jingba ay parang si Alexander. Parang sinadya niyang magdala ng mga tao para eye pressure. Nandito na si President Jing. Walang gana na sabi ni Jingba. Oo, ako at ang prefect ng Jingba ay parehong opisyal ng imperial, kaya tungkulin nating makipagtulungan sa investigasyon. Napakunot ng noo si Jingba at napaisip, bakit wala siyang sinabi kagabi? Paano ka magpapanggap na mabuting tao sa harap ng mga karaniwang tao? Sumunod, may mga simpleng tanong, nasaan ka kagabi, ano ang ginagawa mo, at iba pa. Matapang na sumagot si Jingzi, at naglabas pa ng mga eyewitnesses, tulad ni King Jin na nagpatunay na wala siya. Matapos bumalik kagabi, alam ni Jingba na maaayos ang usapin, kaya pagkatapos magtanong ng ilang katanungan, inihayag niya sa harap ng lahat na hindi naghihinala si Jingzi. Matapos marinig ito, ang mga karaniwang tao ay nagkalat at nagtakbuhan, na nagmamadaling ipakalat ang balita tungkol sa kulog na tumatama sa mga tao mula sa langit. Hindi rin nanatili dito si Jingzi at aalis na sana siya para sa competition ground. Pagdating niya sa pintuan ng Yaman, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang pulis. Hindi niya ito sineryoso noong una, ngunit nang marinig ang higit pa, pinaikit niya ang kanyang mga tenga. Malaking aso, binabati kita. Congrats para saan? Binabati kita sa iyong kapatid na si Ergo. Nabalitaan ng aking ina mula sa iyong ina na ang iyong pangalawang aso ay nasa Liangzhou at nakapasok na sa ikalawang round ng pagpili ng Jinghong Cavalry. Ito ano ang dapat batiin? Ang fat catcher na tinatawag na Big Dog ay umiling at mukhang nanlumo pagkatapos marinig ito. Gaano kagaling ang Iron Rider? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naiinggit na mapili para sa Iron Rider? At narinig ko na kung gusto mong maging Knight of the Iron Rider, kailangan mong dumaan sa mga layer ng pagpili. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang makapasa sa unang round. Napabuntong hininga si Big Dog pagkarinig nito. Sinabi niya sa isang tono, kung ako ang tatanungin mo, mas mabuting maging isang bantay ng lungsod. Dahil ang Jinghong Iron Cavalry na iyon ay kahanga-hanga, ngunit ito ay masyadong mapanganib. Sa katunayan, ang Jinghong Iron Cavalry ay kailangang makipaglaban sa mga barbaro ng Western Xinjiang taon-taon. Napakatagal na, ngunit sa kabutihang palad ay maaaring manalo ang Jinghong Iron Cavalry sa bawat pagkakataon. Manalo. Ngumisi si Big Dog, manalo, ngunit ilang tao ang mamamatay sa pagkakataong ito. Parami ng parami ang mas malalakas na opisyal at sundalo, at si General Jinghong ay nasugatan. Ang Jinghong Cavalry ay nagre-recruit ng mga bagong tao dahil hindi na nito kayang suportahan ito. Kaya ayun. Hindi napigilan ng isa pang pulis na hindi makapagsalita pagkatapos marinig ito.
Mula sa puntong ito, talagang hindi isang matalinong hakbang ang maging Jinghong Iron Cavalry sa oras na ito, ngunit sa kakayahan ni General Jinghong, dapat na madaling talunin ang mga barbaro sa Western Xinjiang, tama ba? Sino ang makakapagsabi ng sigurado? Muling bumantong hininga si Big Dog. Hindi ko alam kung malubha ang pinsala ni General Jinghong. Kung hindi, okay lang. Ginagamit siya ng Jinghong Cavalry bilang kanilang gulugod. Hanggat naririto siya, hindi magpapatalo ang Jinghong Cavalry. Ngunit kung siya ay malubhang nasugatan, ang Liangzus the troops ay maaari lamang tumagal ng isa pang 10 araw at kalahati sa pinakamarami. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa at saka umalis. Kabanata 627 labanan sa pagitan ng kapatid na babae at kapatid na lalaki. Ikatlong update mangyaring mag-subscribe. Natigilan si Jing Zi sa lugar, paulit-ulit na iniisip ang tungkol sa pag-uusap ng dalawa. Ang lahat ng ito ay masasabi lamang na masyadong nagkataon. Nangyari na pagdating niya sa Yaman, nagkataong may 2 pulis na nag-uusap, ang isa sa mga kapatid na lalaki ay nasa Liangzhou, at nagkataong sangkot ang kanyang ikalimang kapatid na si Liu Jinghong. Lahat ng ito ay nangyaring magkakasama. Hindi lang tama. Ngunit ano ang kanilang intensyon? Paulit-ulit itong pinag-isipan ni Jing Zi, at sa wakas ay napag-isipang may ayaw siyang bumalik sa Jingzhou. Ngumisi si Jing Zi, maaaring hindi alam ng mga taong ito, kahit hindi niya ito sabihin sa kanya, pupunta pa rin siya sa Liangzhou. Gayunpaman, nababahala pa rin siya sa pagiging totoo ng sinabi ng 2 tiktik. Pagkalabas ng bahay ay sinundan niya ito ng palihim. Matapos lumakad ang 2 tiktik sa isang maliit na eskinita, lumingon sila sa likod at nakita nilang walang sumusunod sa kanila. Tapos sabi nila, kumusta ang performance ko ngayon lang? Oo, wala talagang flaws. Paano ako? Napakagaling mo rin, totoo ang sinabi mo. Nagkatinginan ang dalawa, at saka nagtawanan. Hindi ito katulad ng tunay na bagay, ngunit ito ay totoo. Pagkatapos nilang dalawa ay tumawa, sinabi ni Big Dog, hayaan mo na lang ulit kaming magkwento para makita kung gaano kami kaba. Hoy, sinong nagsabi sa amin na huwag gawin ito dati? Nagawa mo na ba? Ayaw mo talagang maging kabalyerya ng Jinghong ang pangalawang aso mo. Of course, you can't do it this time. Masyadong delikado ang sitwasyon sa Liangzhou. Kailangan ko siyang sulatan ng mabilis. May sakit ako, tingnan natin kung babalik siya. Mataas. Itinaas ng isa pang ahente ang kanyang hinlalaki at curious na sinabing, hindi ko lang alam kung bakit hinihiling namin sa kanya na sabihin ito sa harap ni Pangulong Jing. Who cares, kunin mo lang kung may pera ka. Hoy, tama na. Pagkatapos sabihin iyon, nawala silang dalawa sa dulo ng kalye, nakasandal si Jing Zi sa dingding na may malalim na tingin sa kanyang mga mata. Maganda ang kanyang hula, silang dalawa nga ay may sinulsulan, ngunit totoo rin ang sitwasyon sa Liangzhou. Kung gayon hindi niya kailangang mag-alala ng labis. Pagkatapos ng martial arts competition ngayon, mananatili siya sa Jingxi ng hindi hihigit sa 1 araw, at pagkatapos ay pupunta siya sa Liangzhou. 10 araw at kalahati. Well, sapat na oras na. Pagdating namin sa competition ground, siksikan na sa mga tao. Matagal nang kumalat ang balita ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Lin Qingshan, at syempre kumakalat din ang mga alingaw ng Sky Thunder. Gayunpaman, ang mga martial arts practitioners ay hindi mga ordinaryong tao, kaya hindi marami ang talagang naniniwala sa Sky Thunder. Karamihan sa mga haka-haka ng mga tao ay tumuturo sa isang tao, iyon ay si Jing Zi. Kaya't puno ng pagtataka ang mga mata na nakatingin sa kanya. Sa oras na ito, lumitaw si Guanyanji, ang pinuno ng Kunlun sect. Sabi nga sa kasabihan, bayani ang mga nakakaunawa sa kasalukuyang pangyayari. Matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ni Long Audi at Lin Qingshan, kinailangan niyang aminin ang katotohanan na unti-unting nabubuo ang kapangyarihan ni Jing Zi, at isang huling labanan na lang ang natitira upang mapanalunan ang pinuno ng martial arts. Kung hindi ang pakikipagkasundo sa kanya ay magiging isang patay na dulo mula ngayon. At pagkabalik niya, nalaman niyang medyo iba ang ugali ng kanyang mga alagad kaysa karaniwan. Para silang absent-minded. Mayroong iba't ibang mga palatandaan na nawalan sila ng tiwala sa Kunlun sect. Hindi ito pwede. Ganito na ang kaso sa Jingxi. Kung babalik tayo sa Kunlun County at hihintayin si Jing Zi na kunin ang pinuno ng martial arts, hindi ba mawawasak ang kanilang paksayo ng Kunlun nang hindi siya kumikilos? Kaya nagkusa siyang maghanap ng kapayapaan. Presidente Jing. Lumapit si Guanyanji kay Jing Zi at magalang na sinabi. Oh, bihira lang, isara mo ang pinuno. Medyo nagulat si Jing Zi nang makita siyang lumitaw. President Jing, pumunta ako dito para humingi ng paumanhin sa iyo. Ang aking panganay na alagad na si Long Audi ay nasugatan at namatay noong nakaraang araw. Masyado akong naiinip at nadala, kaya sinabi ko ang mga walang galang na salita kay Pangulong Jing. Sana Jing President, mangyaring huwag makipagtalo sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko ng malalim si Guanyanji. Ang eksenang ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Kahit anong sabihin mo, ang Kunlun sect ay isang veterano na may napakalakas na kwalifikasyon at lakas sa ilalim ng 4 na pangunahing sekta, at ang pinuno ng Kunlun sect ay umuyuko na ngayon kay Jing Zi. Masyadong halata ang signal mula dito, at magkaharap ang lahat. Tumingin sa isa't isa.
Oh, ayan na. Ngumiti si Jingzi at bukas palad na ikanaway ang kanyang kamay, kung gayon, tatanggapin ko ang paghingi ng tawad mula kay Pangulong Guan. Salamat, salamat, Presidente Jing. Nagmamadaling itinaas ni Guan Yanji ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat at umatras. Si Jingzi, sa kabilang banda, ay paulit-ulit ng inisyon, kung ang paghingi ng tawad ay kapakipakinabang, bakit magsanay ng martial arts? Pagkatapos ng anunsyo mula sa pinuno ng Qingyang, si Jingzi at Pei Yangxi ay sunod-sunod na umakyat sa entablado. Ang isa ay maislan at gwapo, ang isa naman ay malamig at mayabang. Magkapareho ang tangkad nilang dalawa, at pareho silang gwapo. Kapag nakatayo sila, para silang perfect match, nakakainggit. Umupo si Chinkyu sa ilalim ng entablado, nakatingala sa kanilang dalawa, ang kanyang mga mata ay umiikot, nagtataka kung ano ang kanyang iniisip. Ding! Walang sinabi si Pei Yangxi, at ang espada ay nakalabas. Agad namang naghiyawan ng mga manunood. Kung ikukumpara sa iba, ang estilo ni Pei Yangxi ay walang alinlangan na mas kaibig-ibig. Siya ay hindi kailanman palpak, at hindi rin siya tulad ng ilang mga tao na nagngangalit bago ang kompetisyon. Ang pinakamahalagang bagay ay huwag sumuko. Naririnig nila ito. Whoosh! Sa susunod na sandali, si Pei Yangxi ay lumilipad patungo kay Jingzi gamit ang kanyang espada. Hayaan mo akong maglaro ng totoo. Nagtaas ng kilay si Jingzi, ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Mabilis niyang kinuha ang Emperor's Sword at humakbang pasulong upang harangan ito. Bang! Nag-intersect ang dalawang espada, gumawa ng malutong na impact sound. Pagkatapos, nagsimulang mag-away ang dalawa. Bagamat si Jingzi ay isang antas na mas mataas kaysa kay Pei Yangxi, dahil sa kanyang pagkakonsensya at ang napakahusay na swordsman ni Pei Yangxi, ang dalawa ay nag-away ng pabalik-balik, na naging mahirap na maghiwalay. Sunod-sunod na naghiyawan ng mga audience sa audience. Ilang babae din ang natulala, ito ba talaga ang pang-apat niyang kapatid? Ano ang pakiramdam? Mas malakas siyang tumama kaysa dati. Matapos harangin ang isa pang espada, inulit ni Jingzi ang kanyang lumang pakulo at tumalon sa langit. Para hindi na madaig, hinabol din siya ni Pei Yangxi habang nakataas ang espada. Silang dalawa ay lumilipad at nakikipaglaban sa himpapawid, at si Jingzi ay nagsimulang makipag-usap kay Pei Yangxi tulad ng kahapon, pang-apat na kapatid, hindi mo ba ito sineseryoso? Hindi sumagot si Pei Yangxi, ngunit hindi bumagal ang espada sa kanyang kamay. Pang-apat na ate, kahit na ayaw mo akong maging asawa, ika-apat pa rin akong kapatid na babae, di ba? Hindi mo naman talaga ako matatalo di ba? Ba, hayaan mo na ang pang-apat mong kapatid, kahit asawa mo, hindi ko sinabing hindi ako dapat manalo. Ikaw, hindi nasisiyahang sabi ni Pei Yangxi. Natigilan si Jingzi. Matapos marinig ang kahulugan ng mga salitang ito, ang hindi malay na tugon ni Pei Yangxi ay tila hindi lubos na tinatanggihan ang ideya ng pagiging asawa niya, na nagpapahiwatig na nasa puso niya ang pagsasaalang-alang na ito. Ang dahilan kung bakit hindi siya pumayag ay maaaring may kung anong buhol pa rin sa kanyang puso. Kung mahahanap niya ang kanyang buhol sa kanyang puso, ang lahat ng ito ay madaling malulutas. Kaya pagkatapos mag-away muli, nakangiting sinabi ni Jingzi, pang-apat na kapatid na babae, sa palagay mo ba ay naging asawa ko na ang ibang mga kapatid na babae, ngunit hindi, kaya ikaw ay nagseselos at nagagalit, at ayaw mong manalo ako. Tama. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na namula ang mukha ni Pei Yangxi, at natagalan siya upang mautal-utal ang tatlong salita, ikaw. Nagsalita ka ng walang kaparirikan. Chapter 628, hindi ko hahayaang maging asawa ko ang aking pang-apat na kapatid na babae, unang update, mangyaring mag-subscribe. Hindi ka nagsasalita ng walang kaparirikan. Seryosong sinabi ni Jingzi, hindi naman talaga gusto ni fourth sister na maging asawa ko, pero nahihiya siyang sabihin yun. Galit ka pa rin ba sa akin? Pinulot ni Jingzi ang kanyang mga labi. Ba, napaka-sentimental mo. Lalong namula ang mukha ni Pei Yangxi, hindi dahil sa pagpigil dito, kundi sa galit. Bakit siya? Napakawalan siya. Magsalita kalokohan. Kailan ko, nanais na maging asawa niya. Dahil dito, lalo pang naging matalas ang espada ni Pei Yangxi, at muli niyang sinaksak si Jingzi sa hangin. Naghiyawan ang lahat sa audience, at ang apat na babae ni Jingzi, kabilang si Chinkyu, ay medyo natulala, kung hindi nila alam ito ang mga salita ng kanyang pang-apat na kapatid na babae. Akala nila may matinding puot sina Pei Yangxi at Jingzi. Medyo natahimik din si Jingzi. Bakit parang counterproductive ang pagsasabi nito? Kapag hindi siya nagsasalita, normal lang si Pei Yangxi. Pagkatapos niyang magsalita, biglang tumaas ang status niya sa 120. Matapos harapin ang mabangis na pag-atake ni Pei Yangxi ng ilang beses, nagreklamo si Jingzi sa kanyang puso, iniisip na ang pagpapatuloy ng ganito ay hindi isang opsyon, maaari niyang talunin si Pei Yangxi ng direkta, pagkatapos ng lahat, siya ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit ang relasyon ng dalawa ay ganito na, at galit pa rin si Pei Yangxi. Kung talagang natalo niya ito ng direkta sa harap ng lahat, maaaring hindi mapagaan ang relasyon.
Kaya napayuko na lang siya at sinabing, pang-apat na ate, alam kong mali ako. Hinding-hindi na kita hahayaang maging asawa muli, okay. Natigilan si Pi Yangxi matapos marinig ito. Huminto ng ilang segundo ang espada sa kamay niya. Nakahinga saglit si Zi, nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso, mukhang nagtrabaho. Bang bang bang. Bago niya matapos ang pag-iisip tungkol dito, si Pi Yangxi, na puno ng galit, ay itinaas ang kanyang espada at muling hamampas. Pumutok siya ng tatlong magkasunod na espada, at hinampas ang espada ng emperador ng malutong ngunit malutong na tunog. Nagkaroon ng hindi kanais-nais na tunog ng banggaan, at may isa pang ikot ng tagay mula sa ibaba. Halos umiyak si Jingzi, hindi ka payag na maging asawa ko, at ayaw mong maging asawa ko. Anong ginagawa mo? Pang-apat na ate, mali ako, mali talaga ako. Walang choice si Jingzi kundi sabihin ito. Saan ka nagkamali? Haha, hindi mo nga alam kung saan ka nagkamali para lang masabing mali ka. It shows how dishonest you are. Sinimulan ni Jingzi na tanggapin si Wang Yingqiu at tinanggap siya kamakailan. Sa Muqingren, lahat ng sitwasyong naranasan niya ay hindi kasing hirap ngayon. Kahit na nakilala niya ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi ng ikaapat na kapatid na babae na mali ako kung saan man ako mali, okay. Hindi. Kay Yangxi nagpaputok siya ng isa pang espada at sinabi sa malamig na boses, hayaan mong tanungin kita, patuloy mo akong hinihiling na maging asawa mo, bakit ako ang magiging asawa mo? Pang-apat na ate, di ba sabi ko hindi kita hahayaang gawin ito? Kung gayon bakit hindi mo ako hayaang gawin ito? Habang sinasabi niya iyon ay itinaas niya ang kanyang espada at naglaslas. Ang kapangyarihan ng kanyang galit ay walang talo, at hinampas niya si Jingzi pabalik ng mahigit 10 metro. Patuloy na naghiyawan ang mga tao, at galit na galit si Jingzi na gusto niyang gawin iyon. Bumaba ka at bigyan ng bawat isa sa kanila ng isang tibak. Saglit na nag-isip si Jingzi at nakangiting sinabi, hindi ba ito isang bagay na ayaw gawin ni fourth sister? It's my business, hindi mo masasabi sa akin kung gusto mo o hindi, alam mo ba? Alam ko, alam ko. Nagmamadaling sinabi ni Jingzi na tumanggaw si Pi Yangxi na parang manok na tumutusok sa kanin. Sa sandaling ito, ang sinabi ni Pi Yangxi ay totoo. Okay, then let me ask you again, bakit mo ako gustong maging asawa? Ang tanong na ito ay nagpaikot-ikot at bumalik sa orihinal na punto. Pakiramdam ni Jingzi ay nababaliw na siya. Ito ay isang panukalang regalo. Matagal na nag-isip si Jingzi, at sa wakas ay sinabi niya na may mapait na ngiti, ikaapat na kapatid na babae, tingnan mo, ang pangalawang kapatid na babae at ang pang-apat na kapatid na babae ay naging asawa ko, lalo na ang pangalawang kapatid na babae, ang aking ama ang nagsabi sa akin ng personal. Gaya ng sinabi ko noon, sa simula, ang aking ama ay alam lamang ang tungkol sa pangalawang kapatid na babae. Dahil sa sitwasyon, ako lamang ang sumulat sa kanya. Kung alam ni tatay ang tungkol sa sitwasyon ng iba, tiyak na hahayaan kita. Bihira na si Pi Yangxi ay hindi nagalit sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagtatanong, kung gayon, sa palagay mo ba ay ayos lang na maging asawa mo sila kung wala ka namang nararamdaman? Okay lang ba na pakasalan mo sila dahil lamang sa isang liham ng aking ama bago siya mamatay? Jing matapos marinig ito, agad na sumagot si Zi, pang-apat na kapatid, mali ito. Kasama man natin ang pangalawa o pangatlong kapatid na babae, hindi ito dahil sa isang liham o kung ano paman, kundi dahil sa relasyon. Kahit walang magsabi, tayo ay magkakasama pa rin. Ang relasyon kina Zhou Xining at Qingqiu ay bunga ng pagkakasundo at pagkakakilala sa isa't isa, kaya ayaw ni Jingzi na isipin ng iba na nagsasamantala siya sa iba o sinusubukan ng dalawang magkapatid na suklian ang kanilang kabaitan. Napakunot ng noo si Pi Yangxi, paano tayo nagmamahalan? Nagkasama kami ng pangalawa kong kapatid na babae noong nasa Jingzhou kami. Gusto namin ang isa't isa, kaya kami ay nagmamahalan. Nakilala namin ng ikatlong kapatid ko ang isa't isa bago kami dumating sa Jingxi. Nagkakamali kami sa isa't isa. Nagkaroon ng ilang maliliit na aksidente, at iniligtas ako ng pangatlong kapatid na babae. Pagdating sa Jingxi, ang aming relasyon ay naging napakabanayad, at ang aming relasyon ay nagmature din. Nagpaliwanag sandali si Jingzi. Ang nakakasakit na swordsmanship ni Pi Yangxi ay naging mas mahina. Nang muli siyang lumapit kay Jingzi, nagtanong siya ng isa pang tanong, kaya, ikaw at ang pangalawang kapatid na babae at ang pangatlong kapatid na babae ay kasal dahil sila ay magkasama sa mahabang panahon at ang kanilang mga damdamin ay nagmature, tama ba? Mabilis na tumanggaw si Jingzi at tuwang-tuwang sinabi, oo, oo. Kung gayon, mahal mo ako at gusto mo akong maging asawa. Ilang araw mo pa lang akong kilala at gusto mo na akong maging asawa. Ilang beses mo na ba akong hiniling na maging asawa pagkatapos nating magkita? Kung ayaw mo akong kausapin, hihilingin mo akong maging asawa mo. Direkta niyang tinanong si Jingzi pagkatapos ng ilang katanungan. Lalo na ang huling pangungusap ay hindi isang tanong kundi isang tanong. Bigla itong napagtanto ni Jingzi. Hindi naman sa ayaw ng pang-apat na kapatid na maging asawa niya o ang tanging pagtutol sa puso niya ngayon ay dahil simula nang makilala niya ito, wala na silang masyadong espasyo para mapag-isa ang dalawa. Saglit na magkakilala silang dalawa, at medyo abala si Jingzi sa panahong ito,
kaya lahat ng kanyang libreng oras ay ginugol sa mga babaeng nakarelasyon niya tulad ni Mu Qingren, Wang Yingqiu, Qiu Chenchen, at iba pa. Halimbawa, Xingqiu. Iniwan lang si Pi Yangxi. Kahit ibang babae iyon, siguradong hindi siya papayag. Gumaan si Jingzi nang matuklasan niya ang problema. Tila naging pabaya siya. Pang-apat na kapatid na babae, alam kong mali ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na nakausap ang pang-apat na kapatid na babae, ni hindi ko na tinanong ang pang-apat na kapatid na babae kung paano siya napunta rito pagkatapos ng maraming taon. Hindi ko tinanong ang pang-apat na kapatid na babae kung kumusta na siya nitong mga taon, at kung naisip niya ba kami. Hindi ako kwalipikado bilang isang nakababatang kapatid na lalaki, paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na hilingin sa ika-apat na kapatid na babae na maging asawa ko. Nang marinig ito, nagalit si Pi Yangxi, ngunit tumanggo pa rin siya. Sa wakas, natauhan na itong ulong L na utak. Siya ay orihinal na hindi magaling sa mga salita, ngunit kailangan niyang gabayan siya kahit saan at hayaan siyang hulaan ang kanyang mga hinaing at kawalang kasiyahan. Nadama ni Pi Yangxi na ito ay mas mahirap kaysa noong siya ay nakalusot sa kaharian. Ngunit sa kabutihang palad ito ay matagumpay. Ngunit bago siya maging masaya, sinabi ni Jingzi. Kung gayon hindi ko hahayaang maging asawa si fourth sister. Chapter 629 na The World of Two, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Nasaan ang espada ko? Oh, nasa kamay ko. Gusto ko siyang saksakin hanggang mamatay. Napabuntong hininga si Pi Yangxi at nilasla si Jingzi ng 10 o 20 beses, karaniwang ginagamit ang lahat ng lihim na kasanayan na natutunan niya mula sa Kunlun Mirror sa mga nakaraang taon. Sa kabutihang palad, ang kaharian ni Jingzi ay umabot sa gitna ng ika-6 na antas, na mas mataas kaysa kay Pi Yangxi. Kailangan niyang maabot ang isang buong antas, kung hindi, pakiramdam ni Jingzi ay hindi na niya kayang panindigan ang kanyang kasalukuyang opens iba. At lalong nagalit si Pi Yangxi habang iniisip niya ito. Ito ay tumutugtog ng piano sa isang baka. Nasabi ko bang lonely? Pagkatapos ng labis na pagsisikap sa pagpapaliwanag sa kanya ng mahabang panahon, aking mahal, napagpasyahan niya na, ang ika-4 na kapatid na babae ay hindi pinapayagan na maging asawa. Batay sa mga salitang ito, nadama ni Pi Yangxi na ang pagpayag sa kanya na saktan siya ay hindi isang kawalan. Kaya't nagpatuloy siya sa pag-atake, ang lakas ng espada ay pumuno sa kalangitan, nakakasilaw na panuurin, ang lahat sa madla ay natulala, at ang lahat ng kababaihan sa Jingzi ay sumimangot, tungkol saan ang kaguluhan na ito. Hindi rin maintindihan ng master ng Mingji sect, kaya nakipag-usap siya ng mahina kay Pi Chunjing. Master Pi Jing, magkapatid ba ang dalawang ito? Oo. Kung gayon, bakit ang labanan ay tulad ng pagkikita ng mga kaaway? Hehe, laging ganito ang ugali ni Yunshi, grabe. Napangiti ng awkward si Pi Chunjing. Sa totoo lang, pagkatapos makitang lumitaw si Jingzi, hindi na niya masyadong iniisip ang pinuno ng martial arts. Siya ay may parehong ideya bilang pinuno ng Mingji sect. Pakiramdam niya, ang pagkapanalo ni Jingzi laban sa pinuno ng martial arts ay halos kapareho ng sa kanila. Hindi naman niya sasaktan ng kapatid niya diba? Kaya't ipinahayag ko ang ideyang ito kay Pi Yangxi, ibig sabihin ay hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito, at ilalabas niya ang tubig kapag oras na para ilabas ito. Ngunit ngayon, tila si Pi Yangxi ay hindi lamang nagpakawalan ng tubig, ngunit kumilos din ng marugdob, at habang lumalaban siya, mas naging mabangis siya. Ito rin. Seryoso ka ba? Ewan ko, akala ko may kung anong awayan ng dugo sa kanilang dalawa. Haha, seryoso. Hindi napansin ni Master Mingji na bagaman mataas ang kaharian ni Jingzi, parang bigla siyang nahulog sa kahihiyan. Ang mga na-promote ay walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, at tinutulungan siya ni Yunshi na makabawi sa kakulangan na ito. Oh, tama yan. Mukhang maganda talaga ang intensyon sa kanya ng pang-apat niyang kapatid. Haha. Hindi alam ni Jingzi kung ano ang iniisip ng mga tao sa ibaba, at ang dahilan kung bakit siya nagkakagulo ay dahil lamang sa kanyang sarili. Siyempre, sinasadya niya. Sinadya niyang sabihin ang pangungusap na, huwag hayaang maging asawa ang pang-apat na kapatid na babae, at sa galit na reaksyon ni Pi Yangxi, alam na niya ang gusto niyang malaman. Kaya matapos labanan ang sunod-sunod na malalakas na pag-atake ni Pi Yangxi, nakangiting sinabi niya, pang-apat na kapatid na babae. Naglakas loob ka pa bang tumawa? Lalong nagalit si Pi Yangxi nang makita ang mapaglarong ngiti nito, na para bang hindi siya nito sineseryoso. Kunin mo muli ang aking espada. Sinabi niya na sasaksakin na naman siya, na ikinataas ng kilay ni Jingzi sa takot, at nagpasya siya ng palihim, huwag kang tumingin na nagpapakita ng iyong kapangyarihan sa akin ngayon, isang araw, ipagsisigawan ko ang konteksto sa iyo ito ay pareho ngunit tiyak na mas malakas, kumuha ng isa pang shot mula sa akin. Bago pa makakilos si Pi Yangxi, mabilis niyang idinagdag, ika-4 na kapatid, makinig ka muna sa akin. Hindi ko sinabing hindi kita hahayaang maging asawa habang buhay, ngunit sinabi kong hindi kita hahayaang gawin ito nitong mga nakaraang panahon. Medyo mas maganda ang mood ni Pi Yangxi kaysa dati, ngunit nakasimangot pa rin siya at sinabing, sinong gagawa niyan? May bakas ng pagmamataas sa kanyang galit, at napaka-cute niya sa mga mata ni Jingzi.
Tama na ang pang-apat na kapatid na babae ay hindi nais na maging asawa ko ngayon. Hindi ko ito maintindihan noon. Hindi ko lang ito naiintindihan ngayon, ngunit sinusuportahan ko rin ang desisyon ng pang-apat na kapatid na babae dahil napakaliit ng oras sa pang-apat na kapatid na babae. Kung ang pang-apat na kapatid na babae ay sumasang-ayon ng padalos-dalos, ito ay isang kalamangan para sa akin. Ha, alam mo rin yan. Malamig na umungol si Pei Yangtze. Kaya, plano kong gumawa ng isang espesyal na paglalakbay sa Kunlun County pagkatapos kong matapos ang aking trabaho. Mananatili ako sa Kunlun Mirror ng ilang araw pa. Kakausapin ko ang pang-apat na kapatid na babae araw-araw, tingnan kung saan nakatira ang ika-apat na kapatid na babae, at pakinggan ang mga kwento ng ika-apat na kapatid na babae sa paglipas ng mga taon. Ikukwento ko rin sa ika-apat na kapatid na babae ang lahat ng mga kwento tungkol sa kung paano ko siya na-miss sa mga nakaraang taon. Hayaan mo na lang akong istorbohin ang iba. Buhay magkasama. Naririnig ito ni Jingzi. Sabi, ang kamay ni Pei Yangtze na may hawak ng espada ay tila biglang nawala ng lakas, at ang kanyang mga mata na kanina lang galit ay biglang naging kalmado. Lalo na ang huling pangungusap ng mundo ng dalawang tao, sinimulan itong pagnasaan ni Pei Yangtze. Kahit noong bata pa siya, napakabihirang panahon para sa dalawang tao na tunay na mag-isa. Pagkatapos ng lahat, kung saan siya maaaring naruroon, ang ibang mga kapatid na babae ay maaaring naruroon din. Umiral. Ngunit iba ang Kunlun County. Walang ibang tao doon maliban sa kanya. Hanggat siya ay pumunta doon, ito ay magiging kanya lamang. Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Mukhang wala na siyang pakialam sa isyu ng pagiging babae o hindi, gusto lang niyang mapag-isa ito. Pang-apat na ate, pumapayag ka ba? Kahit na masaya siya sa loob, diretso pa rin ang mukha ni Pei Yangtze at hindi nagsasalita, tumanggo lang. Ngunit pagkatapos ng isa pang pag-iisip, agad siyang nagtanong, sabi mo pupunta ka kaagad kapag tapos ka na sa tingin mo ba ay makakaalis tayo bukas? Sa hindi inaasahan, si Pei Yangtze ay nasa ganoong kagyat na kalagayan. Nang marinig niya na kaya niyang mabuhay sa isang mundo para sa dalawa, hindi na siya makapaghintay. Umiling si Jingzi at sinabing, "Fourth sister, no way. No way. Nagsinungaling ka na naman sa akin." Sa sinabi niyang iyon ay itinaas niya muli ang kanyang espada. Hindi, fourth sister, pagkatapos ng kompetisyon sa martial arts, kailangan kong pumunta kaagad sa Liangzhou. Hindi na ako makakapagpatagal. Nasaraan ng loob si Pei Yangtze nang marinig niya ang tungkol sa Liangzhou. Noong bata pa sila, kahit anong away ng magkapatid, hinding-hindi sila makikipagtalo sa batang babae na laging nasa tabi ni Jingzi at hindi mapaghihiwalay sa kanya. Childhood sweetheart at childhood sweetheart, si Liu Jinghong ay walang alinlangan na kinaiinggitan ng lahat ng mga kapatid na babae, ngunit hindi siya magseselos ng sinuman. At si Liu Jinghong ay nasa Liangzhou. Nang pumunta siya sa Liangzhou, malamang na pumunta siya kay Liu Jinghong, kaya agad na nawala ng galit si Pei Yangtze. Nang makita ito ni Jingzi, agad niyang sinabi, "Fourth sister, napag-usapan na namin ang pagpunta sa Liangzhou kasama ang fifth sister dati. At ngayon ko lang narinig." Kaya't hinarap ni Liu Jinghong ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang sa Liangzhou at hindi maganda ang sitwasyon. Pagkatapos sabihin ang magagandang bagay, napasimangot si Pei Yangtze. Medyo nag-aalala rin siya kay Liu Jinghong. Kaya't tumanggo siya at sinabing, "Kung ganoon, pagkatapos mong tapusin ang iyong trabaho dito, maaari kang umalis kaagad patungong Liangzhou. Kahit ano pa ang sabihin ng dalawang tiktik na totoo o mali, maaari kang maging komportable pagkatapos pumunta sa Liangzhou. Oo, kung ang iyong ikalimang kapatid na babae ay talagang nasa panganib, sa iyong kasalukuyang lakas, talagang matutulungan mo siya." Nang makitang naiintindihan ni Pei Yangtze ang katwiran at ganap na isinantabi ang damdamin ng maliit na anak na babae ngayon, medyo naantig si Jingzi. "Pang-apat na ate, hindi mo naman ako masisisi diba?" Tumingin si Pei Yangtze kay Jingzi at mahinang sinabi, "Lahat tayo ay isang pamilya. Nabalitaan ko na ang iyong ikalimang kapatid na babae ay maaaring nasa panganib, at ako ay labis na nag-aalala. Tama lang na tulungan mo siya. Bakit kita sisisihin?" Chapter 630, ang bagong martial arts leader, third update, please subscribe. Pagkatapos, magkadikit pa rin ang mga espada ng dalawang tao. Tanong ni Jingzi sa mahinang boses, "Pang-apat na kapatid na babae, matatalo ka ba sa akin ngayon?" Bago pa makapagsalita si Pei Yangtze, at agad niyang idinagdag, "Pang-apat na kapatid na babae, ipinapangako ko na totoo ang sinabi ko lang. Pagbalik ko mula sa Liangzhou, pupunta ako sa Kunlun County para sa isang magandang lakad, panuurin ang pagsikat ng araw kasama ang pang-apat na kapatid na babae, at manatili sa ika-apat na kapatid na babae. Pagmasdan ang paglubog ng araw, pananatili sa ika-apat na kapatid na babae araw-araw, at pagbangon ng makita ng ika-apat na kapatid na babae ang iyong mga mata, at ang ika-apat na kapatid na babae ay makikita mo ang iyong mga mata, at ang ika-apat na kapatid na babae ay nabuksan mo ang iyong mga mata, at ang ika-apat na kapatid na babae ay makikita mo ang iyong mga mata, at ang ika-apat na kapatid na babae ay makikita mo ang iyong mga mata." Pinakamasayang bagay.
Itinaas ni Piangxi ang mga sulok ng kanyang bibig sa isang napakabihirang paraan. Ang orihinal na makapal at balingkinita na pilik mata ay kumikislap din na ang malalaking mata ay naningkit sa mga gasuklay, na nagmumukhang lasing sa mga tao. Siyempre, si Jingzi lang ang maaaring malasing sa magandang tanawin na ito. Kailangan mong tuparin ang iyong salita. Panay ang tingin sa kanya ni Piangxi at sa wakas ay sinabi. Ngunit hindi ko alam kung ano ang naisip niya, at medyo malungkot niyang sinabi, mukhang hindi na ako makakatira sa Jingzhou, sa ilalim ng malaking puno ng osmanthus na iyon, at magkasama araw-araw tulad ng ginawa ko noong bata pa ako. Pagkatapos niyang pumunta sa Kunlun Mirror, nagpunta siya ang bilang ng mga pagbisita sa Jingzhou ay bilang na, at kahit na pumunta si Jingzi sa Kunlun County mag-isa para hanapin siya, hanggang kailan siya mananatili. 5 araw, 10 araw, o 20 araw. Anyway, after a year, kakaunti na lang ang oras nilang dalawa. Sa pag-iisip nito, nalulumbay ako. Ngumiti si Jingzi at sinabing, anong klaseng kahirapan ito? Hanggat naging pinuno ako ng alyansa ng martial arts, makakasama ko ang aking mga kapatid na babae araw-araw. Itinaas ni Piangxi ang kanyang mga mata, talaga. Siyempre totoo. Narinig ito ni Piangxi. Nag-iisip sa kanyang puso, gagamitin ba niya ang kanyang posisyon bilang pinuno ng alyansa ng martial arts para i-pressure ang kanilang sekta at hayaan silang lahat na umalis sa sekta? Sa katunayan, hindi niya nagustuhan ang resultang ito. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya pagkatapos ng maraming taon sa Kunlun Mirror. Parang nahulaan niya kung ano ang iniisip nito, nakangiting sinabi ni Jingzi, at hindi na kailangan para sa ika-4 na kapatid na babae na umalis sa sekta. Talaga, siyempre, hindi ako nagsisinungaling sa kapatid ko. Humph. Ngumuso si Piangxi, ang kanyang mukha ngunit may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Matapos magkasundo ang dalawa, biglang naglunsad si Jingzi ng isang, mabilis at marahas, na opens iba kahit man lang sa mga mata ng mga tao sa ibaba, ito ay napakarahas, at ang espada ay dumiretso sa dibdib ni Piangxi. Mabilis na ginamit ni Piangxi ang kanyang espada para harangin ito. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na harangin ito, ngunit mabilis na tumalikod si Jingzi at itinaas ang Emperor's Sword, at ang espada sa kamay ni Piangxi ay lumipad palabas. Bang! Nahulog ang espada sa lupa. Kaagad pagkatapos, lumipad din pababa si Piangxi. Si Piangxi ay walang mukha ni Jingzi, at hindi siya makakilos. Bago bumagsak si Jingzi, kinuha niya ang espada at tumalon sa stage. Wow! Ang aksyon na ito ay nagpahiwatig na ang pinuno ng alyansa ng martial arts ay ipinanganak. Sa oras na ito, dahan-daang lumipad pababa si Jingzi mula sa langit, tinatamasa ang paghanga ng lahat, pakiramdam na parang isang Diyos na bumababa sa lupa. Napakagaling ni President Jing. Sinabi ko na si President Jing ay may hitsura ng isang leader ng alyansa, tama. Tingnan mo. Oy, naalala kong pinag-uusapan mo si Leader Lin noong nakaraang araw. Ba, isang patay na tao, kailan ko sinabi iyon? Nagkaroon ng commotion sa audience, napakasigla. Sa oras na ito, ang pinuno ng Qingyang ay pumunta sa entablado, pinindot ang kanyang mga kamay, at sinanyasan ang lahat na tumahimik, at pagkatapos ay nagsabi, ang kompetisyon sa martial arts ngayong taon ay matagumpay na natapos, at ang pinuno ng alyansa ng martial arts sa pagkakataong ito ay napagpasyahan na rin, na si Jing mula sa Tiandi sect. President Jing ay lumaban sa kanyang paraan sa pagtatapos ng kompetisyon at namumukod tangi ang kanyang lakas sa pagtatapos ng lahat. Ilang salita sa amin. Tapos binitawan na niya ang stage. Si Jingzi ay humakbang pasulong, bahagyang tumango, nasiyahan sa hiyawan ng karamihan, at pagkatapos ay buong pagpapakumbaba na kumaway sa lahat. Hoy, nagulat ako nang makuha ang pinuno ng martial arts. Pagkasalita pa lang niya ay gusto na siyang hampasin ng lahat. Ngunit ngayong nakuha ko na ang pinuno ng martial arts, maglilingkod ako sa iyo ng mabuti sa susunod na taon at magsusumikap na pamunuan ang mga pangunahing sekta sa kaluwalhatian. Sana sa kompetisyon sa martial arts sa susunod na taon, umaasa ang lahat na ang ating Tiandi sect ay muling mahalal na pinuno ng Wulan Alliance. Sinabi ni Jingzi na may damdamin, ngunit ang tugon ng mga manunood ay hindi masyadong masigasig. Pagkatapos ng lahat, lahat ay maaaring gumawa ng isang malaking deal, at silang lahat ay mga hanggal na masaya bago marinig ang mga partikular na benepisyo. Sa oras na ito, ang pinuno ng Qingyang ay nagsabi, President Jing, hayaan mo akong magtanong para sa lahat. Pakisabi sa akin. Si Pangulong Jing ay may opisyal na posisyon sa korte ng imperial. Paano mo matitiyak na kapag ikaw ang pinuno ng alyansa ng martial arts, hindi mo hahayaan ang sekta paano ang pagtatrabaho para sa imperial court? Well, saglit na nag-isip si Jingzi, at inisip ng lahat na kahit papaano ay tatanggihan niya ito ng matuwid, ngunit hindi nila inaasahan na sasabihin niya ito, mayroon bang masama sa pagtatrabaho para sa korte ng imperial? Wow! Isang bato ang nagudyok ng 1,000 alon. Siya ay naging pinuno lamang ng alyansa ng martial arts, at nahayag ang kanyang tunay na kulay. Lahat ay tumingin kay Jingzi na may amusement sa kanilang mga mata. Siyempre, hindi sila nagmamadali. Kung bumagsak ang langit, may isang matangkad na hahawak nito. Nandito lahat ang 4 na pangunahing sekta. Sila ang pinaka nag-aalala.
Kung walang tumutol sa apat na malalaking sekta, kung gayon, hindi sila tututol. Just go with the flow, yan ang iniisip ng karamihan. President Jing tila hindi nararapat na sabihin ito sa harap ng lahat ng tao sa mundo, tama. Hindi mo ba ito ipapaliwanag sa lahat? Tanong ni Head Qingyang na may singkit na mga mata. Ano ang hindi nararapat dito? Walang ingat na sinabi ni Jing Zi, ano ang layunin ng pagbuo ng isang sekta? Hindi ba ito ay upang turuan ng mga tao at lutisin ang mga pagdududa at itaguyod ang kanilang sariling martial arts? Anong mga problema ang kanilang makakaharap sa pagpapatakbo ng isang sekta? Ang reputasyon ay hindi sapat na malaki. Walang maraming mga disipulo na na-recruit, at ang mga pondo ng sekta ay mahigpit. Sa paglipas ng panahon, ang apat na pangunahing sekta ay hindi maglalaho. Maliliit na sekta. At ang mga problemang ito. Tama ba? Kaya itong lutisin ng Imperial Court, kaya bakit hindi ka makipagtulungan? Siyempre, tulad ng pag-aalala ng pinuno ng Qingyang at ng mga kabalyero, ang sekta ay makokontrol ng Imperial Court sa paglipas ng panahon, at ito ay lampas sa kontrol nito, tama ba? Nakikinig ang lahat. Madalas na tumatango. Okay, kung gayon maaari kong ipangako sa iyo bilang pinuno ng alyansa ng martial arts na ang kooperasyon sa pagitan ng Imperial Court at ng mga pangunahing sekta ay nakabatay sa mutual benefit at reciprocity. Ang Imperial Court ay tutulong sa paglutas ng mga problemang kinakaharap ng mga sekta. Gayunpaman, kung ang Imperial Court ay makatagpo ng mga paghihirap, ang mga sekta ay makakatulong din ng sekta at sa tingin ko ito ay magiging kapaki-pakinabang. Halimbawa, anong uri ng tulong? May nagtanong. Halimbawa, tense ang digmaan sa Liangzhou ngayon. Kung ang sinasalakay ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ang Liangzhou, papakawalan ba nila ang sekta na matatagpuan sa Liangzhou? May umiling, ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay malupit at pabago-bago. Paano nila maaalala ang anumang sekta? Sekta. Agad na sinabi ni Jing Zi, kaya, sa kasong ito, ang pagtulong sa korte ng imperial ay pagtulong sa iyong sarili, at pagkatapos tumulong, hindi ka lamang igagalang ng mga lokal na tao, makakaakit ng higit pang mga dekalidad na disipulo na sumapi sa sekta, ngunit magkakaroon din ng pagkilala mula sa korte ng imperial. Pagpopondo, ganitong uri ng pagtutulungan, hindi ba't mabuti? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natahimik ang lahat. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.